Hi, mga kaupak. Ang litis, puyat pa rin ako. Sorry. Joke lang, mga kaupak. Ngayon, nagkaroon ng isang pagtitipon ang partido ni Presidente Duterte, ang PDP Laban. Hinihikayat ang Presidente na tumakbo bilang Vice President. Mga kaupak, parang ako sa tingin ko, interesado si Presidente. Kumbaga, nagsalita na siya, nagpapahapyaw na siya. Kasi mga kaupak, kung ang Presidente hindi interesado sa isinusulong ng kanyang partido na PDP Laban bilang Vice President, hindi siya aatin sa ginawang pagtitipon ng partido nila, mga kaupak. Ngayon, nandoon siya at isinusulong nga ng kanyang partido sa pangunguna ni Energy Secretary Antonio Cusi. Ako pa hindi ko kabisado yung apelyido niya. So, Vice Chairman yon si Cusi ng partido. At Chairman si Presidente Duterte. At sorry. Nagkamali ako. Puyat. Ang partido, PDP Laban, ang chairman, si Presidente Duterte. So, ang vice chairman, si Antonio Cusi. Ang presidente ng partido, si Senador Manny Pacquiao. So, mga kaupak, ang isang partido, meron yan sarili silang konstitusyon. Ito ina-apply lang para lang sa kaayusan ng isang, o kaya rules ng isang partido. Hindi naman ito yung parang sa sibilyan na tao. Kumbaga may sarili silang batas na ina-approve at nire-regulate ng COMELEC. Mga kaupak, hinalal nila. Although, hindi si Presidente hindi siya talaga yung founder ng PDP Laban, no? Hindi siya ang founder. Kumbaga, dahil sa konstitusyon, humahaba yung kwento, sa konstitusyon, mga kaupak, ng partido o sa rules, parang ang presidente na pinakamataas na opisyal ng partido, siya ang hinihirang ng chairman. So, ngayon mga kaupak, si Presidente, nanalo siya bilang Presidente ng Pilipinas. That's why si Presidente ang chairman ng partido. Pero hindi po siya ang nagtatag niyan. Ang pagkakalam ko, ang nagtatag niyan, mga kaupak, ng PDP ay si Aquilino Nini Pimentel, na ang anak niya si Pimentel din. Nabablockmental ko sa mga pangalan. Si Coco Pimentel, yon, yung anak ni Aquilino Pimentel. Ngayon mga kaupak, dahil sa nangyari na pagtitipon, actually, nadudulas ako, sorry. Halos tinanggap na ni Presidente ang hamon na maging standard bearer ng PDP Laban bilang Vice President next year. Mga kaupak, ang kanilang nirarason ng partido nila, kaya daw nila gusto patakbuhan si Pangulong Duterte kasi meron pa itong mga tungkulin na hindi natapos. Katulad ng anti-drug war, corruption, at iba pa. So mga kaupak, kung ikaw talagang matalino ka mag-isip, o kaya malawak, bilang ang isang tao, bilang presidente, magagawa mo na ang lahat na gusto mo kung ikaw ang leader ng isang bansa. Tapos, ngayon, magiging vice president ka, sa palagay mo, magagawa mo yung tungkulin mo. Mga kaupak, ito mabuti sana, kung ang mananalong presidente, kapartido niya. Paano kung hindi kapartido niya ang manalo? Mga kaupak, simula nung kay dating Corazon Z. Aquino, ang vice president niya si Doy Laurel. So, dahil famous sila, dahil sumikat sila nung time na yon, nung panahon nila, kaya nanalo si Doy Laurel. Mga kaupak, ang mga Pilipino hindi ganyan. Ang mga Pilipino may kailangan
Yung mataas, meron din kontrabida. Yung parang gano'n. So, nung nailik si Fidel B. Ramos, hindi ang vice president niya ang nanalo, mga kaupak. Sino ba ang vice president niya, no? Kalimutan ko eh. Ang nanalong vice president, si Pangulong Erap. Hindi po sila magkapartido. So ngayon, dahil sa, alam mo naman, mayroon tayong patatawag na professional, nagpaka-professional muna yung dalawa. Ngayon, nung bandang huli, nasa kalagitnaan ng termino, minsan nagpipitikan na sila. Kasi mga kaupak, hindi sila magkapartido, hindi sila magka-team. Eh ngayon, si Erap, syempre may ambisyon yung maging presidente. Nung panahon na yun, sikat na sikat si Pangulong Erap. Ngayon mga kaupak, nung tumakbo si Erap na presidente, ang vice president niya, ito medyo alam ko na to, mas kabisado ko to mga kaupak. Kasi medyo 90s ako. Joke mga kaupak. Ngayon, nung tumakbo si Erap, ang presidente, ang vice president niya, hindi nanalo. Si Senator Angara. Ang nanalo, si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo that time. So mga kaupak, medyo okay sila kasi siyempre bago pa lang. Nung bandang huli rin, nung nasa kalagitnaan na rin, nagpipitikan na rin sila. Kasi nga hindi sila magkapartido. Eh syempre yung vice president mo may ambisyon din yan. Di ba? Kaya nga sila nandyan. Gusto nila marating yung pinakatugatog ng politika o tayog ng pangarap ng isang politician o politika o kaya maabot nila yung magiging presidente. So mga kaupak, nung tumakbo sino pa ba yun? Ang kalaban nun ni Erap si Judy Venecia. So natalo si Judy Venecia. Tapos ang katambal ni Judy Venecia si Pangulong Gloria. Tapos si Pangulong Erap, ang katambal naman si dating Senator Edgardo Angara. So nagkakabulol na ako mga kaupak. Ngayon mga kaupak, nung nawala si Erap, di ba? Na-impeach si Erap pero hindi natuloy kasi nag-walk out yung mga yung impeachment trial dahil sa isang sobre na inaakala na kay Erap hindi nabuksan. So nag-walk out yung mga prosecution that time. So ang tao parang nag-alab. Nasanay sila nung kay Cory. Akala nila nung panahon ni Cory mag-EDSA 1, magkakaroon ulit ng EDSA 2. Pero sad to say, nangyari nga napatalsik si Erap. Automatic sa konstitusyon, ang vice president ang uupong presidente. So ngayon mga kaupak, nung tumakbo si Gloria bilang re-electionist kasi hindi niya natapos yung term. Siya ang nagtapos ng term ni Pangulong Erap eh. Tumakbo ngayon si EPJ. Di ba mga kaupak? Si EPJ, tumakbo ang vice president niya, si Loren Legarda. Tapos si Pangulong Gloria tumakbo ang vice president si Kabayan Noli de Castro. So pareha sila pimos, si Loren Legarda versus Noli de Castro. So nanalo si Noli de Castro kasi nung time na yon pimos din. Pero napansin nyo walang pag-aaway kasi nga magka-team. So ngayon nung tumakbo si Noynoy, hindi nanalo si Marojas. Ang nanalo si Juju Binay, dating mayor ng Makati. Ang kaano niya, si Pangulong Erap ulit, tumakbo ulit si Pangulong Erap kasi hindi nga niya natapos ang term. So inaalaw siya sa batas kasi pag hindi niya natapos ang term, parang allow siya na tumakbo ulit bilang presidente. So ngayon nung hindi rin sila nagkasundo, nagpitikan din. So ngayon si Pangulong Duterte tatakbo siya bilang vice president. Sa palagay nyo kaya, mga kaupak, sa palagay kaya ni presidente mananalo kung sino yung tatakbo? Bata niya kaya? O kaya, pangit ang salitang bata? Kapartido niya kaya ang mananalo na presidente ng Pilipinas? At kung kapartido niya,
pwede mangyari yung sinasabi niya na magagawa pa niya ang mga bagay na hindi niya nagawa. O kaya itutuloy niya ang mga bagay na hindi niya tuloy, ang mga pangarap niya. Pero paano kung ang manalo, taga-oposisyon, magiging, ang sabi nga ng isang opisyal ng Malacanang, magiging reserba na lang siya. So wala na siyang silbi. So ngayon, ang iniisip ko, mga kaupak, ang dumi ng, sorry. Parang marumi yung pag-iisip ko ngayon. Joke lang, mga kaupak. Hindi kaya, ginamit lang nila, tumakbo si Pangulong Duterte para kontrahin ang nakabantang ni Trillanes. Si Senador Trillanes, meron siyang nakaabang na mga kaso na di umano may korupsyon o plunder na isasampa niya kay Pangulong Duterte if na manalo ang oposisyon sa susunod na eleksyon. So ngayon, mga kaupak, baka naisip nila kahit hindi manalo ang pambato ng PDP Laban bilang presidente at manalo si Pangulong Duterte, hindi rin magagalaw-galaw basta-basta kasi vice president yan. Ang immunity niyan parang immunity ng presidente. Hindi yan nakakasuhan ng ordinaryong kaso sa Korte Suprema. Sa Korte, hindi Korte Suprema, sorry. Hindi siya nakakasuhan katulad ng civilian. Nga ang civilian, katulad natin, pwede kasuhan yan sa ordinary court. Kapag si presidente o vice president, impeachment yan. Kapag it's impeachment, mga kaupak, political trial. So, ibig sabihin ng political trial, mga kaupak, mga congressman at senador ang maglilitis. So, hindi mo siya magagalaw basta-basta. Kung paano kung marami pa siyang kapartido? So, useless yung pagbabanta talaga, yung nakaabang na pananakot. Sabi ng opisyal ng Malacanang, walang ebidensya daw si Trillanes, si dating senador Trillanes, pero parang kinakabahan sila. Kasi mga kaupak, kapag bumaba si presidente, makakasuhan na siya. Kasi wala na siya sa kapangyarihan. Wala na siya immunity. Pwede na siya kasuhan ng mga liability niya nga nagawa niya nung siya ay nakaupo na ang paniniwala ng oposisyon o kumakalaban sa Pangulo natin o kaya hindi siya pabor, mayroong ginawa ang Pangulo na unconstitution. Kaya iniisip nila na mga kapartido, kapag si presidente manalo bilang vice president, kahit hindi iba ang Pangulo, hindi mo pa rin siya basta-basta magagalaw. Kasi vice president siya. May immunity siya. Hindi siya nakakasuhan ng ordinaryong korte.